sikat na family. Kasha dito ang stroller na. Alpaca. Where's the alpaca? Mga kainits, wala akong masabi. Sobrang sarap. Hello mga kainits, good morning sa aming welcome sa aming day 2 dito sa aming trip to Japan this autumn 2025. So November 18 ngayon. Maglalakad lang kami ni Benny. Hanap kami ng konbini for breakfast. So ikot-ikot lang. Itong neighborhood na to very quiet. Like kanina pagising ko, narinig ko agad yung kapitbahay. Pero wala kaming masabi kasi sobrang ganda talaga ng Airbnb. Tapos good for talagang a family of 5 siya. So meron siyang dalawang double bed. Tapos isang single. Tapos malinis. Sobrang linis. Yung internet speed niya medyo sakto-sakto lang. Pero pag nasa Japan naman kayo, kailangan nyo ng data. Siyempre lagi yan sa labas. Pag uwi nyo lang naman gagamit yung internet. So ito, naghanap ko ng breakfast. Siguro 7-Eleven. Tapos yun usually ginagawa namin pag nasa Japan. 7-Eleven breakfast or Family Mart or Lawson. Masa konbini. Tapos sa gabi, pag uwi, malamang ganun din yung ginagawa namin talaga. So samahan nyo kami today as we go around Japan. Pupunta kami ng Ueno. Tapos Asakusa ulit sa hapon. Tapos mabalik kami maaga kasi kinabukasan magto-Tokyo Disney kami. Tara, samahan nyo kami. Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's go! Mga ka-eats, mukhang doon na naman kami sa Family Mart. Dito sa train station kami pupunta. So, ito na ata yung pinakamalapit. Yung train station na Keisei Takasago Station is around 3 minutes away lang ata from the Airbnb. Kaya sobrang convenient nga nung nag-commute kami kahapon. And mukhang dito lang ulit kami magsa-start point. So, meron silang Family Mart dun sa loob. At dun tayo pupunta para bumili ng breakfast. Let's go! Ito yung mga selection ng Family Mart dito. Mga salad. Tapos syempre, egg sandwich. And may mga pasta, noodles dito. Tapos yung mga drinks nila. Coffee, tea, juices. Tapos syempre, onigiri. Tapos sushi and more rice meals. Tapos dito may mga sausage, parang meat. Meron din mga salad, more noodles. Merong ramen. Tapos meron pang rice meals. Dito may mga cold cuts, yogurt, tapos mga cakes and pastries. Dito yung mga juices pa nila, may mga Starbucks, cafe latte, mga juices. Yan, ito yung parang sikat na probiotic drink. Tapos dito mga frozen meats, frozen food, mga chips, cup noodles, and many more. Nandito naman makikita yung sikat na Famichiki at iba pa na naman skewered meats at croquettes and many more. Tapos na kami sa aming Family Mart run. Bumili kami ng 2 rice meals, 2 tea, tapos mga 5 Famichiki, 3 original, tapos 2 spicy. Yun talaga yung isa sa mga binabalik-balikan namin dito sa Family Mart kasi para sa amin, sa 3 konbini na sikat, parang Family Mart yung pinaka may masarap na fried chicken. Tapos meron kaming video niyan I think Lawson yung coffee. Tapos 7-Eleven yung parang pinaka-rich na egg sando. Pero sa egg sando for us, paborito rin namin yung Family Mart. So babalik naman sa Airbnb para kainin yung aming haul for breakfast. Tapos parang brunch na rin to. At pupunta na tayo ng Ueno. Let's go! A few months later. Mga ka-eats, nandito na kami ulit sa Airbnb. Tapos ito nga pala yung second floor ng Airbnb. So, nandito na yung parang pinaka-living space niya. So, meron tayong single bed, double bed, single bed. Tapos, nandito yung trash bin. Okay. Yan, sara natin yung trash bin. Tapos, meron tayong full-length mirror dito. Ito yung kitchen. Tapos, ang maganda dito nga, since Airbnb siya, may toaster, utensils, microwave, coffee maker, kettle, and sariling rice cooker. Tapos, nandito pa yung ibang mga cookware. Tapos, ito, maganda dito pala since Airbnb, split type AC siya. So, ibig sabihin, meron siyang cooler at meron siyang heater at the same time na ginamit namin kaninang umaga nung medyo lumamig-lamig na.
Kumakain na yung mga babies. Fami Chiki. You like Fami Chiki? How about you? What's your food? I have this like burger patty with like sauce, with rice, with some potato wedges, and Tiny bit of pasta. yeah, a little bit of tomato sauce pasta, and of course, Fami Chiki. Tapos ito yung dalawang spicy. Ang galing kasi transparent lang yung plastic. Tapos yung isa, yung mga Fami Chiki, regular Family Mart sticker, yung pinandikit niya. Tapos ito yung tira namin kagabi na egg salad sandwich or egg sando. Ito naman yung isa pang rice meat. Para sa chicken nanban with rice, egg, minced meat, and minced veggies. Tapos ito yung paborito namin na Ocha brand dito. Unsweetened green tea for the tito and the titas. Kakain muna kami mga ka-eats. And then see you later kapag kami ay gumala na. Mga ka-eats, nandito na kami sa Keisei Ueno, yung last stop nung Keisei line. So from number 10, nandito kami sa number 1. Agad-agad kasi nag-skip siya dahil limited express to. Ang maganda dito, talagang lahat talaga ng station sa Japan, merong elevator. And syempre, hindi mawawala yung mga vending machines na ganire mga ka-eats. Okay, so pwede kayong uminom dito, hindi katulad sa mga ibang bansa. So ito, sakay na tayo ng elevator, tapos lalakad tayo ng a few minutes papunta sa Ueno Zoo or Ueno Park. Let's go! Sa mga nagtataka, kasya dito ang stroller namin. Twin stroller, kasya rin yung mga maleta dito at syempre mga wheelchair din mga ka-eats. Ang maganda pala dito mga ka-eats ay kapag mayroon na kayong ICOCA or yung IC card sa Osaka to kung hindi nagkakamali. Tapos syempre may Suica pa, I think pati pass mo. Basta pag may nakita kayong IC dun sa mga turnstile sila dito sa train stations, pwede nyo gamitin. Tapos kahit yung mga vending machines na parang pang load na mga IC cards, pwede nyo gamitin yung mga yun ha. Walang kaso yun. Basta IC card, pwede. A few moments later. Mga ka-eats, welcome to Ueno! Yay! Sa likod namin parang meron agad parang park na may mga stalls for Christmas. I think uso around Tokyo yung parang Christmas parks na maybe. So, Yes. sana makaisa tayo or makadalawa or makatatlo kung papala rin talaga. So, kamusta ang experience Japan so far? So far, so good. Excited. Makakita ng mga bagong places. Kasi nga, nasa Tokyo kami ngayon. Hindi kami sa Osaka or sa Kyoto. So, mag-explore tayo sa Tokyo. Yes, ang ganda, malamig. Kasi sana siya, sweater weather. Tapos, autumn. So, yung mga leaves, nagpapalit ng kulay. Alam naman tayo, tiga Pilipinas tayo. So, parang hindi tayo sanay kung ano man ang mga ganitong happening sa mga 4 seasons na bansa. So, tara, ikot na tayo dito sa Ueno. Let's go! Mga ka-eats, kapag labas lang ng Ueno Keisei Station, liko lang kayo, parang U-turn. Tapos makikita nyo na itong park. Tapos yung zoo nandito na rin. Grabe, sobrang ganda. Tapos may naiinig ka talaga yung birds. Tapos isipin nyo, Tokyo, sobrang busy pero sobrang daming puno. On the way nga dito, nakita namin yung mga yung mga parang flood control nila sa may riversides. Grabe, sobrang ganda. Talagang mapapag-wow na lang kayo at mapapasana all. Sobrang convenient talaga. Yes, tapos yan yun. Pira-pira. Yung mga autumn leaves. Grabe. Sa yun mga ka-eats kung kayo ay nag-iisip kung okay ba pumunta kapag naka-stroller, lalo na twins, sobrang kayang-kaya. Kayang-kaya mga ka-eats at talagang highly recommended mag-travel sa Japan. Siyempre, kuha kayong visa, kuha kayong passport and everything. Pero subukan nyo kasi at least once in your life para ma-enjoy ninyo talaga yung nararapat na convenience para sa mga tao. Kasi makaka-wish lang tayo na mangyari ito sa Pilipinas. Pero talagang butin lang nag-i-exist yung Japan. Wish
share lang ako. At sana ma-realize din yun ng mga taga-gobyerno. Yes, Mami, ano yung share mo? Share ko lang, nakakatuwa kung gano'n sila ka-respectful din. Kasi twice na to nangyari sa amin sa Japan. Una sa Osaka, ngayon sa Tokyo. Pag nakakita ng twins, yung kapwa na fellow twin mommy na Japanese, nagbabaw sila, nag-nod sila, nag-hi sila. Parang natutuwa rin sila. Parang yung ganun sa Hunger Games. Parang respect, okay? So ito, parang may mga may tiyanggi-tiyanggi dito sa gilid. And ikutin lang natin to, lakad-lakad tayo, enjoy natin yung scenery. Tapos ay tingnan natin kung bukas na yung park at kung magkano ba ang entrance dito. Mga ka-eats, gabi dito, 0 to 12 years old, free pa sila sa zoo. Tapos 13 to 15 is 200 yen. 300 yen naman kapag 65 over. Tapos 16 to 64, 600 yen. Meron din silang annual pass na 2-4 at 1-2. Tapos may si-share si Bini. Guys, if you have like this flyer and you show it, you get a 20% off discount. And also, if your children are 0 to 12? Yeah, 0 to 12 years old, me and my sisters, you'll get for free. Yes, grabe, diba? Amazing. So, napakaganda ng lugar. Buti lang kumuha si Bini. Nagbunga yung mga pagkuha-kuha niya ng mga flyer. Naka 20 off. So, imbis na tig 600 kami ni Bianca, naging 480 each na lang. So, 960 yen ang total namin for 2 adults kasi libre pa yung mga kids dito sa Ueno Zoo. Panalo! Nakaka-happy sobra dito kasi meron pa silang children's zoo inside the zoo. So pagpasok nyo pa lang, medyo to your right, makikita nyo may children's zoo kasi parang I believe mga maliliit na animals, tapos mas maali yung mga kids. Meron din silang stroller parking just in case para makalakad-lakad yung mga kids. So katulad nito, may mga birds dito, yan. Tapos kanina may nakita kami porcupine, tapos meron din mga rabbits, meron din mga guinea pig. So nakakatuwa kasi talagang pang buong pamilya yung lugar, and for sure magugustuhan to ng mga kids. And grabe, di ba, parang ini-encourage sila na magpunta talaga yung mga bata dito or mga parents with the kids kasi libre pa from 0 to 12 years old. Parang saan ka nakarinig nun? Kids nga dapat yung pinaka nito, pagkakitaan, pero libre pa yun for them. What did you see? Alpaca. Where's the alpaca? Sa likod namin, merong mga foods, may mga kainan, may mga tables and chairs. Kasi dito merong cafe. So, Cafe Chameleon, just in case mag-lunch kayo or magsa-snacks. And ngayon, mga tanghali na kasi, kaya yung mga tao mas marami nang sumusugod dito sa mga kainan. So, meron din ditong gift shop. May syempre yung mga stuffed toys yan, mga bags. Tapos ang sikat dito na attraction is yung kanilang giant panda. Medyo mahaba yung pila pero dalawa naman siya. So susubukan namin makita yung isa, or at least isa sa kanila pala. Tapos ito yan. Kaya puro panda yung kanilang mga yung mga display dito. Tingnan natin ito. Yan, hello panda. Mga keychain, yan, mga stuffed toys. Tapos syempre may t-shirt, ayan 4th year anniversary pala ni Xiao Xiao and Lei Lei. O, diba? Nakakatuwa mga ka-eats kasi hindi lang mga birds, mga flamingo, mga penguins, kundi meron ding giraffe dito. So parang may tatlo silang malalaking giraffe sa likod namin at ang ganda, nakakamangha talaga. So aside sa mga animals, since autumn ngayon, nakakatuwa kasi yan, pag nakita nyo dito, yan, change colors yung mga leaves at yabe, pagdating pa lang namin sobrang mangha na ako.
And sobrang panalo. Then, I would recommend na pumunta kayo ng November, mga latter part of November, para at least yung weather hindi pa sobrang lamig, pero malamig na para sa ating mga Pilipino, at napakaganda pa nung lugar at sobrang ganda ng nature mga ka-eats dito sa Tokyo, Japan. A few moments later. Nandito na kami ngayon sa pila for the giant panda. I believe ito si Leylay. Kasi isa si Xiao Xiao. Tapos ito naman si Leylay. Ang importante dito, kanina kasi dapat pipila na kami nung twins habang kinukuha ni Bianca at ibini yung stroller. Pero nakita ko no skipping the line. Bawal pumasok midway. So kailangan pag nag-line up kayo or pag pumila kayo dito, sumunod kayo na dapat kumpleto yung grupo para hindi tayo makaabala ng ibang turista. Mga kait, sobrang organized dito sa Ueno Zoo. Kasi kasalukuyan kaming nasa pila for the giant panda. At panalo kasi may timer na mga 1 minute kada pwesto. So kapag nag-alarm na yung alarm clock ng mga security dito, kailangan mo nang mag-move on. Parang giving the tourists, giving the people enough time para parang equal opportunity kapag kayo ay mag-view dito sa panda. Nakakatuwa kasi parang ang ganda ng habitat niya. Kasi nakita na kami ng panda sa Taiwan, pero parang mas maayos yung habitat dito sa Ueno Zoo. Kaya yung panda parang mas active, mas bibo, at mas makikita nyo talaga yung ganda ng giant panda. Tapos lang namin makita yung sobrang bibo at sobrang cute na giant panda. Ngayon naman, nandito kami sa may red panda. Kung naaalala nyo yung turning red, ito yung inspiration nun. Sobrang cute. Ito parang ang sarap iuwi. Ang sarap ihaw. Kumakain-kain lang sila ngayon, no? Mommy, I think in the gift shop they have another. Sobrang cute, grabe. Ang galing. Kasi sobrang organized, sobrang linis, sobrang ayos. Talagang, kaya ang daming tao dito sa Ueno Zoo. Pero hindi nyo masyadong ma-feel kasi ang ganda, tas ang ganda nung panahon. 15 degrees kanina, siguro ngayon medyo tanghali, umangat ng konti, pero malamig pa rin mga ka-eats. Sobrang ganda. Mga ka-eats, kakain muna kami dito sa isa sa mga cafes, restaurants dito sa loob ng Ueno Zoo. Tapos ito yung in-order ni Bianca is 3,260 yen. Pwede na. Afford. Ito, meron tayong udon. Meron tayong chicken and basket with fries. Tapos meron tayong beef curry with pork cutlet. Oh, 3,260 yen. Pwede na yun. Parang ano yun, mga more or less 1,000 pesos siguro siya kapag kinonvert natin. Tapos yung drinks, bumili ka na lang ng drinks, kasama na drinks. So, kasama yung drinks. Sa vendo. Sa vendo pala siya bumili. Siyempre, for the vendo, meron tayong Minute Maid for the kids. Tapos meron pa kaming green tea ni Bianca. So, nakakatuwa. I think after nito, parang okay na kami. Pupunta kami sa Asakusa ulit para makita yung area na medyo maliwanag pa. Kasi nung previous video, nakita namin yung Asakusa ng madilim na. So ito, a different perspective naman of the place, and sobra. Itong Ueno Zoo is highly recommended. Nakakatuwa kasi marami pang pwedeng gawin dito. Tingnan natin siguro paglabas namin kung magpapalit isip, pero ang ganda. Actually, tuwan-tuwa yung kids and tuwan-tuwa rin kami. So kapag kayo ay may kasamang kids or seniors, no, gusto nyo medyo slow pace ng konti, subukan nyo pumunta dito sa Ueno Zoo. Sigurado magugustuhan niya ng buong pamilya, mga ka-eats. A few moments later. Magandang hapon na mga ka-eats mula dito sa Tokyo, Japan. Nandito na kami ngayon sa Asakusa. So ano lang to, parang mga 4 stops lang away from Ueno. So sinakyan namin yung parang Ginza line. Yung Ginza line ang kulit kasi parang may Asakusa, may Shibuya,
may Ginza, mga ganun. So parang yung mga ibang famous places nandun na kapag narating niyo yung Ginza line. So nandito kami ngayon, ikot-ikot lang kami kasi kahapon hindi kami nakapag food trip kasi late na, marami nang sarado. So sana makapag food trip tayo dito kasi sikat sila sa kanilang street food at marami daw talaga ditong masasarap. Saktong-sakto may nakita kaya gelato na nagbebenta ng gelato mochi for 400 yen. So sakto rin kasi meron silang eating spot dito mismo sa kanilang store. So tayo ay bibili ng mochi gelato mga ka-eats at kakainin natin yan dito. Nakabili na si Mommy Bianca at si Beanie dito sa Real Italian Gelato. Mommy B, paano yung process at magkano? Tapos ano yung mga binili nyo? Yung ordering process nila, yung pag nagpunta kayo sa mga ramen, ano yung vending machine, pag mag-order kayo. Ang in-order ko, si Sabine gusto niya ng vanilla. So, waffle cone yung pinili niya. That's 300 yen. Tapos, syempre, trinay natin yung specialty nila, yung gelato mochi. Ang kinuha ko matcha at saka strawberry flavor. So, that's 400 yen each. So, lahat yan, 1,100 yen. Sarap. Sobrang creamy. Tapos yung matcha, lasang-lasa mo yung matcha talaga. Dahon kong dahon. Dahon kong dahon. Ayan na Hello. sila. Kinatry na nila. Yummy ba yan? Yummy? Yummy ice cream. Are you happy with your ice cream? Even if it's cold? Yes. Yes. Yummy? It's never too cold to have ice cream, guys. Yes. Never too cold. Enjoy, my loves. A few moments later. Nakakatuwa dito sa Asakusa kasi Asaksa pala. Yung pala yung basa daw doon na. So, Baka mag-correct sa'yo. Asak. Asaksa. Baka may parang karage dyan eh. Kailangan may karage. Karage na eh. Okay, parang yan ha. So, dami pala talagang tao dito, no? Daming happenings. Daming Nakakatuwa. happenings, daming mga shops, daming makikita. Kasi gabi kami kahapon, so ngayon mas buhay na buhay yung lugar. Paggabi Tapos, naman, maganda kasi yung lights dun sa temple, dun sa pagoda. Pero syempre kung gusto nyo ng happenings, shopping, kain, punta kayo ng hapon. Yes. So ito nakita na namin yung yung parang pagoda, yung temple. Tapos ito, busy na yung Nakamichi Shopping Street. So yan, marami mga bags, mga pasalubong, mga pagkain. Tapos tayo ay lalakad-lakad lang dito. Ay, ito na pala yun. Ito yung nilakaran natin. Ito yung nilakaran namin kagabi. Tara, tingnan natin dun. Punta tayo dun ha. Ito-tour namin kayo, lalo na hindi naman tayo lagi nandito, no? So ang ganda, mas siya. Tama nga ako, mas maraming tao, no? Oo, madaming na-amaze ako sa dami ng tao. Tapos kita nyo na dito, yan si Tokyo Skytree. Mas maganda siya kapag gabi kasi kita-kita nyo yung ilaw. So ito, nakaka-amaze yung dami ng tao. Sobrang ganda. Parang dito medyo allowed kayong mag-usap ng mas malakas ng konti. Kasi kahapon parang nahiya na kami kasi gabi na, konti lang yung tao. So parang yun, syempre tayo, respect tayo yung culture, 'di ba? Yung mga proper etiquette sa mga lugar-lugar. So dito, yan may mga pagkain, nagbebenta ng mga Japan merch. Tapos kita-kita nyo na yung Sensoji Temple from here. This is Sensoji Temple. So around 4 PM, medyo nag-uwian na rin naman yung ibang tao. Kasi parang mga 5 plus kami nandito kahapon. So mas marami talagang tao na. Pero may atmosphere din, diba? Mas buhay na buhay. So tatayo namin umakyat, pumasok dun sa temple. Kami lang ni Bini kasi may step siya. Ganda. Naudlot yung food trip natin kasi ang ganda nung panahon. Tapos kita-kita yung pagoda. Tapos ito yung pinaka-temple. So picture-picture kagaya ng ibang mga tao dito.
syempre, nagpaka-turista tayo talaga kasi syempre, turista naman talaga tayo. So, Oo. pag nag-travel talaga, i-enjoy nyo lang, no? So, talagang kami, as a family, very chill naman lagi yung itinerary namin. So, kung kayo ay pamilya na ayaw nang nasi-stress sa dami ng nakalista, i-follow nyo na kami. Yes. Follow, like, and subscribe na yan. Comment na Share rin kayo. namin So, yung ano. yung mga ginagawa namin talaga. So, kung ano makita, pwedeng kainan, game. Kung hindi pwede, game pa rin. Kasi talagang enjoy lang natin yung ating bakasyon. At isa talaga to sa mga sobrang favorite namin na destination sa Japan. And sobrang happy kaming lahat kapag nandito kami. Yes. I want to share that in this the upcoming video, I bet if we have fun there, you will have fun too. Yes, let's see kasi yun isang lugar na sobrang daming tao kaya titingnan natin kung ano yung mga sasakyan natin at magagawa natin doon. A few moments later. Ang lupit mga kaits kasi meron dito parang alley na puro kainan, isang street pala na puro kainan. Side street siya. Tapos meron kami nasa likod namin yun, mga pick-up trash samurai. Pumupulot sila ng basura pero kala mo sword yung dala nila pero pampulot lang ng basura. Ang galing. May mga movements pa sila na para silang nagma-martial arts. So, sabi nga kay Beanie, they're picking up trash in a very creative way. Ang galing, di ba? Parang ang kulit nung nila. Parang feeling ko parang advocacy nila. Na kasi sa sobrang dami na kumakain ng street food dito sa Asakusa, parang siguro goal nila na tulungan yung community by picking up trash in a very creative way. Ika nga ni Bianca. After maglakad-lakad konti na pagdesisyonan namin, pakain na muna kami ng isang matcha tiramisu dito sa matcha tiramisu place na to. So sikat sila sa kanilang Japanese matcha crepes. Ano lang to, parang siguro around 100 or 200 meters away lang from Sensoji Temple. So pwede silang, basta may bench sa harap, yun yung na-discover ko. Pwede kayong kumain sa harap ng shop. Tapos dito sa area, may mga stores din. Tapos ang sarap maglakad kasi preskong-presko ngayon para mga nasa 13 to 15 degrees tapos medyo mahangin. Bibili si Bianca ng isa tapos siguro lakad lang kami ulit kung may makakainan pa. Pero kung hindi, kakain kami sa Sansada. Parang oldest tempura daw na restaurant dito sa buong Japan. Yun ang basa. Yun ang panood ko nung kahapon sa Instagram, parang 180 years old na daw yun. Pero susubukan muna natin yung matcha tiramisu dito sa shop na to. Tinatry na ni Mommy B yung kanyang matcha tiramisu. Tingnan natin kung ano yung sasabihin niya. Mukhang masarap. Wow. Ang yung cream. Sarap. Tapos yung matcha. Lasang-lasa, hindi siya matamis. Tapos matapang yung matcha flavor niya. Yung crepe. Matcha din yung crepe. So kung fan kayo ng matcha, kailangan itry nyo to. Matcha wrap ba? Matcha wrap siya. Ma'am. Grabe. Magkano yan, Mamshi? 1,190 yen. Or- Matcha tiramisu. Galing. Enjoy, Mamshi. Thank you. Sobrang sarap mga kites. Grabe. Kasi iba-iba yung layers ng flavor. Siyempre may matcha, may cream, may ice cream. Tapos parang may walnut cookie pa. Grabe nakakatuwa kasi parang sa dulo may lemon. So parang as you go through it, iba-iba yung lasang matitikman ninyo. Surprise. May surprises sa loob. Tapos pag inisip nyo lahat, pag pinagsama-sama nyo lahat ng lasang natikman nyo, talagang maboblow your minds nyo. Ang sarap. Try ko na yung curry pa nila. Ang bango curry. Tapos meron pa lang siyang cheese sa loob. Ayan. Parang deep fried yung bread. Tapos yung curry, hindi siya spicy for me.
Ang tapang ng lasa pero hindi spicy. Sarap. Ang lutong? Sarap. Ang crunchy pa. 450 yan. Dito sa Giraffa. Giraffa's curry bread. Diba? Enjoy! Ang kulit mga ka-eats. Sabi nga ni Bianca, parang karimang. Loving cheesy. Wow. Wow. That's good. Sinusubukan na ni Mommy B yung baked sweet potato na brulee na may cheese pa ata. So, Custard siya dali. Sarap. Ang sarap. Masabi ang sarap. Brulee siya. So, syempre meron ng hard shell on top. Tapos, pag brinake nyo yun, custard, mag-overflow yung custard. Tapos, nasa ilalim yung sweet baked potato. Wow. Bilang adventurous ang mga explorations kids susubukan nila yung sweet potato with custard na brulee. It's this one. Titingnan natin kung masasarapan. Is it good, Sage? You like it? Yeah. How about Ade? That's a Ito, skin na nagiging mapili na to. Titingnan natin. Hindi ba doon dinikit mo pa lang. Ikainin mo. Here, Didi. No. There. Wow, Ay. it looks good. Oh, no. It's like a bit of a mango. Mango. Taste for me. Okay. No, maybe kasi yung custard. Okay. Let's see. Ito yung brulee. Yan. Let's eat mga ka-eats. Yung eating benches pala dito, a few meters away lang from Sensoji Temple. So, pinaka-landmark nito is may Uniqlo. So, yung mga benches just outside Uniqlo, pwede kayo kumain. Very strict lang sila talaga sa pagkakalat at sa pagkain ng naglalakad. So, please, wag ninyong gagawin yon. Okay? So, Tapos, ito. Kung hindi kayo sure, pwede nyo naman tanungin. Kind enough naman silang sagutin kung allowed kayo kumain sa harap ng shop nila. Or sasabihin talaga nila sa inyo kung saan yung designated eating area dito. Ang sarap. Sarap, diba? Smoky, sweet, very smooth. Ang galing nung custard, hindi siya nakakaumay. Parang nag-add lang siya ng another layer of texture. Saka parang richness. Pero yun nga, hindi nakakaumay. Mas ang ganda ng pagkaka-brulee. Wow. Kaya gets na namin yung hype dito. Hype behind the sweet potato baked thingy majigi. Good. Sarap. Mga ka-eats, bago kami umuwi ulit sa Airbnb, kakain muna kami sa oldest tempura restaurant daw dito sa buong Japan. Kung di ako nagkakamali, since 1837. Sa aking math ay 188 years na ata sila. Ganun katagal itong Sansada na napakalapit lang sa Nakamichi Shopping Street at sa Sensoji Temple dito sa Asakusa. Tara, pasukin natin. Let's go! Nandito na kami sa loob ng Sansada since 1837. 188 years na. So, malapit na sila mag 200 years. Grabe. So, nakalagay kasi sa menu nila, please order 1 dish per person. Pero, since alam naman ng server na puro kids yung kasama namin, nung nag-order kami ng 5, natawa siya. Sabi niya, it's too much. Nag-order na lang kami ng 3. So, ang in-order namin is itong Tokujodon. 3,850, 3 shrimp, tapos isang small kakiyage, tapos tokosen anago doon, 4,720, tapos isang kaisen doon, para lang ma-experience na namin kumain ni Bianca ng sashimi like na ulam dito. So yung mga dishes nila or yung mga tempura sets nila is hanggang
hanggang 8,450. Pero yung 8,450 na set, good for 2 na siya. Meron din silang parang 6-course meal na for 1 is 5,670. Tapos meron din silang 6,630 na 7-course meal naman. Meron din silang tendon, which is ito. Yan, so doon siya natawa, sabi niya, ang dami na nung order niyo. So buti nag-order na lang kami ng 3 para lang matikman na natin. Kasi sabi, masarap daw talaga dito. Oldest tempura restaurant pa naman sa Japan. Try na natin. Tapos nandito siya sa Asakusa. Remember, malapit na sa Sensoji Temple at Nakamise Shopping Street. Let's go! Nandito na yung order ni Ate Bini na tendon. So may hipon at syempre kakiyagi, which is yung parang halo-halong laman. Tapos may kasama ng miso soup. How's the tempura? The tempura's good. So good, guys. Is it a must try? Yes. How about ito, yung kaisen doon? Para siyang kirashi. So since minsan mahirap kasi kumain sa mga solely kaisen doon restaurants kasi wala makakain yung kids. Kaya nag-order na kami ni Mommy B nito. Ito na yung in-order natin na isa pang tendon. So bukod sa shrimp at veggies, meron siyang eel. Parang conger eel na tempura. Kain na tayo mga ka-eats. So buti na meron silang kiddie bowl and spoon. Tapos share na yung mga kids sa kanilang mga order. Tapos meron pa tayong more rice here. Buti lang sinabihan tayo nung server. Kundi susobra kami sa ulo. Pero Pakadami. okay lang. Ito yan, grabe. Mukhang fresh na fresh talaga yung fish. Kain tayo mga ka-eats. Dito sa Sansada. Mga ka-eats, wala akong masabi. Sobrang sarap, sobrang sulit. Kahit medyo splurge meal na siya na makukonsider namin kasi parang ilang meals na kami na medyo tipid meals lang. Pero ang sarap. Sobrang panalo, nakakatuwa. As in, the best. Ibang klase. So pagka nagawi kayo dito sa Asakusa, try nyo yung Sansada. Siguradong magugustuhan. Hindi kayo magsisisi. Nakakatuwa kasi meron pa silang small bowls, yung mga galing IKEA na pambata. Ibig sabihin kid-friendly siya. Tapos talagang okay naman yung server. Very nice kasi isipin nyo, in-offeran pa niya kami na huwag na kami mag-over-order kasi marami yung serving, which is malaki talaga. Dami pang naiwan na rice sa order namin. Tapos yung squid kasi hindi ako nag-squid kaya medyo may natira din. So, pero all in all, panalo. Nakakatawa. Mommy B, magkano inabot ng ating Ano tayo? 11,230 yen. 11,230 yen na binayaran ni Mommy B gamit ang kanyang Gcash card. yes, hello Gcash, baka naman Inspirations. So, itry niyo yan kasi panalo. Sobrang lapit lang sa sa Ginza Line, Asakusa Station. Pag exit nyo, pagpapunta kayong Sensoji Temple, Nakamise Street, sigurado hindi nyo mamimiss Sansada Tempura. Oldest tempura restaurant in Japan, 188 years na. Let's go mga ka-eats! Mga ka-eats, kami ay pabalik na ulit sa aming Airbnb. So from Sensoji Temple area, sasakay na kami sa A18, which is the Asakusa line. Tapos meron lang parang non-stop train papuntang Keisei, Takasago Station. So, sana nagustuhan niyo yung mga pinagagawa namin today. Very chill lang naman, di ba? Siyempre, Ueno Station, nag-Ueno Zoo kami, lakad-lakad. Tapos, Asakusa area ng medyo hapon hanggang ginabi na naman kasi sobrang parang na-inlove na kami sa area na to. Parang ang chill lang niya. Tapos, kapag gabi nga, less tourists, ibig sabihin, less tao na rin. Tapos nakapag-food trip ng konti at nakakain sa oldest tempura restaurant sa buong Japan. So sa Sansada, abangan niyo yung gagawin pa namin sa mga next episode. Sa next episode natin tayo ay magto-Tokyo Disney Sea. Siyempre binook natin yung via Klook. So kung kayo magja-Japan, anytime soon, itry ninyong mag-book gamit yung codes namin sa Klook. Siyempre, It's Klook. And yan,
hotel yan or activity. Tapos Agoda naman is Eats Agoda kapag hotel, and then Agoda Eats kapag ka sa mga activities naman. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Sana na-enjoy yung mga pinagagawa natin para syempre ma-inspire kayo mag-travel the world. Until next time mga ka-eats, bye-bye!